Ka-curious, nakikita niyo po ba ito? Kung saan dito po nakikita natin ang exposed Blessed Eucharist na iginagalang at sinasamba ng mga tao. Sa eksena pong ito ay nagpapakita po ng malalim na paniniwala nating mga Katoliko na si Jesucristo ay tunay na naririyan sa Eucharistia. Hindi lang po ito simboliko, kundi naririyan siya ng buo, katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. Tulad po ng nakikita natin sa video, ang Eucharistia ay iginagalang sa loob ng monstrance at binibigyan ng mataas na paggalang ng lahat. Ang akto po ng pagsamba na ito ay ginagawa nating mga Katoliko dahil naniniwala po tayo ayon sa banal na kasulatan at turo ng simbahan na ang Eucharistia ay hindi lamang tinapay, si Kristo mismo ang nasa ilalim ng anyo ng tinapay. Saan nga ba natin nakuha ang paniniwalang ito? Well, tingnan po natin ang mga nakasulat po sa banal na kasulatan. Sa Ebanghelyo po si San Juan, malinaw na sinasabi ni Jesus, "Ako ang buhay na tinapay na bumaba galing sa langit. Ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay para sa buhay ng mundo ay aking laman." John chapter 6 verse 51. Sa mga sumusunod po na talata, sinasabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan." John chapter 6 verse 53 to 54. Hindi dito po nagsasalita si Jesus sa simbolikong paraan. Sa katunayan, maraming alagad niya ang umalis dahil nahirapan silang tanggapin ang kanyang aral. Pero hindi po sila tinawag ni Jesus pabalik para ipaliwanag na simboliko lang ang kanyang sinabi. Pinapakita po nito na literal talaga ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagpapakahulugan po dito. Kung makikita po natin sa huling hapunan naman, ayon nga sa Matthew 26 verse 26 to 28, itinatag ni Jesus ang Eucharistia. Habang siya ay kumakain, kumuha siya ng tinapay at nang magpasalamat, pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Kunin ninyo at kainin nito ang aking katawan." Pagkatapos kumuha siya ng kupa at nang magpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila na sinasabi, "Inumin niyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng tinapay na nabubuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan." Mapapansin po natin na hindi sinasabi ni Jesus na ito ay simboliko ng aking katawan o ito ay kumakatawan sa aking dugo. Sa halip sinasabi po niya, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. Napakalinaw po ang kanyang mga salita. According po sa Catechism of the Catholic Church ay nagtuturo na ang Eucharistia ay ang pinagmumulan at tugatog ng buhay Kristiyano. CCC 1324. Ibig sabihin po, lahat ng ating pananampalataya ay patungo sa Eucharistia. At nagmumula po dito, ang Eucharistic adoration ay tugon natin sa tunay na presensya ni Jesus. Dumadalo tayo sa harap ng banal na sakramento para magbigay galang, sumamba at palalimin ang ating personal na relasyon sa Kanya. Kaya kapag tayo ay nagpupunta po sa Eucharistic adoration, hindi lang po tayo nakaupo sa harap ng isang piraso ng tinapay. Nakakaharap po natin ang buhay na Diyos, ang parehong Jesus na naglakad sa tubig, nagpagaling ng may sakit at bumuhay ng patay, na kung saan siya po'y talagang naririyan sa harap natin sa banal na sakramento. Ang adoration po ay nagbibigay daan para manahimik ang ating puso at makinig sa tinig ng Diyos. Isa po itong sandali ng malalim na pakikipag-ugnayan kay Jesus kung saan maaari nating maranasan ang kanyang biyaya, kagalingan at kapayapaan. Marami pong santo tulad ni na San Juan Pablo II, Santa Teresa ng Calcutta at Santo Tomas de Aquino ang nagbigay din po sa kahalagahan ng paggugol ng oras sa harap ng Blessed Sacrament upang palalimin ang ating pag-ibig kay Kristo. Sa pamamagitan po ng pagpunta natin sa adoration, tinutupad natin ang utos ng Diyos na mahalin siyang ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ayon po yan sa Matthew 22 verse 37. Ang Eucharistia po ay paalala na mahal tayo ni Jesus at patuloy niya tayong binibigyan ng kanyang sarili sa isang konkretong paraan sa pamamagitan ng tinapay at alak na nagiging kanyang katawan at dugo. Hindi lang po ito isang personal na karanasan. Ang Eucharistic adoration ay isang gawa ng pananampalataya na nagkakaisa ang buong simbahan.
Sinasamba natin si Kristo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa kapakanan ng buong mundo. Nananalangin po tayo para sa kagalingan, kapayapaan at pagbabago ng puso, lalo na po sa panahon ng kagipitan. Kaya tulad po ng nakikita natin sa videong ito, ang Eucharistic Adoration ay isang makapangyarihang paraan upang personal po tayo na makatagpo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay pagpapahayag ng ating malalim na paniniwala sa Kanyang tunay na presensya at isang sandali po ng biyaya para sa lahat ng nagnanais lumapit sa Kanya. Kaya sa susunod na makikita po natin ang adoration, tulad nito, magkaroon ka ng pagkakataon na dumalo. Tandaan, naririyan talaga si Jesus, naghihintay para sa iyo. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.